Naway mapagpala tayo lahat sa ating pagdalo sa pagtitipon na ito, lalo na sa ating gagawing pag-aaral ngayon. At para mapagpala tayo mga kapatid, huwag kayong aalis. Tingnan ninyo mga kapatid kung ano itong title ng lesson natin ngayon. Sapagkat ang pag-aaralan po natin ngayon, medyo para sa iba, baka maaaring maging masakit sa tenga ninyo to kung kayo'y naniniwala sa tinatawag na prosperity gospel. Sapagkat ang title ng lesson natin ngayon, mga kapatid, ay mag-ingat sa Ebanghelyo ng Kasaganahan. Beware of prosperity gospel. So, tingnan niyo mabuti. Bakit natin nasabi yan? Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang New King James Version. Liba na kung babanggitin. Tungkol sa titulo natin, mga kapatid, laki-lakihan natin yung salita mag-ingat. Para nga mag-ingat nga talaga tayo, mag-ingat sa Ebanghelyo ng Kasaganahan. Yung salitang Ebanghelyo ng Kasaganahan, yan yung mas kilala sa wikang English, yan kasi yung literal na translation ng prosperity gospel. So, madalas natin gagamitin sa salitang prosperity gospel at ganun din yung Ebanghelyo ng Kasaganahan. Mas kilala kasi yung prosperity gospel Para na sa ganun magkalinawan tayo sa pinag-uusapan natin. Alam niyo, yung prosperity gospel na tinatawag, bakit natin pinag-aaralan to? Kasi mga kapatid, ito ang isa sa mga pinakakilalang kilusan ng maling pagtuturo sa ating panahon ng gospel. Gospel din yan, gumagamit ng Biblia kasi. At inuugnay sa tunay na ebanghelyo. Yung mga mangangaral ng prosperity gospel, mga kapatid, karamihan dyan, nagsimula yan, pinasimulan yan ng mga tele-evangelist kung tawagin. Television. Hindi pa uso ang internet nung araw, mga kapatid. Para sumikat ang aral mo, mamumuhunan ka sa television na hindi naman natin kayang mag-budget dyan. Maski ngayon, mahal ng television. Buti na lang, nagkaroon ng internet. Nagkaroon tayo ng pagkakataon kahit wala tayong binabayad, kundi yung internet connection lang natin. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-broadcast. Pero nung araw, mga kapatid, talagang mamumuhunan ka ng libo-libo sa ilang minutong broadcast lang. Yung mga tele-evangelist, yan talaga namuhunan dyan. Yung mga nangangaral sa pamamagitan ng television nung araw, no? Sila, mga kapatid, niloko nila maraming tao sa buong mundo gamit ang isang maling gospel. Prosperity gospel nga kung tawagin. Na nagtuturo daw na ang mga tunay na mananampalataya daw kay Kristo ay tiyak na makakamit ang, sangayon sa kanila, ang pisikal, material at pinansyal na kaunlaran sa buhay nito. Baka ganyan din ang paniniwala ninyo, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Sapagat salungat po yan sa Biblia, hindi po itinuturo ng Biblia na tayo'y magkakaroon. Hindi po nangako ang Biblia ng pisikal, material at pinansyal na kaunlaran sa buhay na ito, dito, sa buhay na ito. No? Kailan ba nagsimula yan, mga kapatid? Yung prosperity gospel na yan. Alam nyo, nagsimula yan, kung tutuusin nung panahon pa ng mga apostol. Hindi nga lang tawag dyan prosperity gospel. May ibang katawagan dyan. Nung panahon pa ng mga apostol, nagkaroon na ng karanasan noong unang siglo. Mula dyan sa baluktot na katotohanan na ginagamit ng mga ito yung na bilang kasangkapan para magkamal sila ng salapi, yumaman sila, magkaroon sila ng maraming pera sa paraan na kanilang minamanipula, kinakalikot, nililikot ang salita ng Diyos sa pagnanais na magkaroon sila ng kapangyarihan at kayamanan. Kaya nga si Apostol Pablo, gaya ng Apostol Pablo, si Pedro meron din. Pero kay Pablo kunin natin, sumulat sila ng babala. Si Pablo, nagkaroon siya ng babala, hinggil dito. Na naisulat nga niya rito sa Roma, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabagi at ng mga katitusuran laban sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila. So nagwa-warning si Pablo, iwasan niyo yung mga yan.
Lumayo, layuan niyo yan. Lumayo kayo. Doon sa mga lumilikha ng divisyon ng pagkakabahabagi, no? At ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong natutunan. Yung mga aral na natutunan nila sa mga apostol. Dahil sinasalungat yung mga aral ng mga apostol, iwasan niyo yan. Ano ba sabi niya rito? Ano kaugnayan niya sa prosperity na pinag-uusapan natin? Sabi rito, sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan. Yan yung susi dyan. Ng salita, sariling tiyan. Their own belly, sa sikmura nila. Kaya naglilingkod yan. Kunyari, naglilingkod kay Kristo. Ang totoo niyan, gusto lang mabusog ng mga yan. Pera lang ang habol. Pera lang ang usapan dyan. Talagang marami nagsiyaman. Dahil sa reliyon, di po ba? So yun. Paano sila nakapandadaya? At sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati, ay dinadaya nila mga puso ng mga walang muwang. Magagaling magkwento yan. Maaaliw ka habang nakikinig ka dyan. Talagang magagaling magtalumpati. Matatamis na talumpati. Nadadaya nila mga puso ng mga walang muwang. Yung mga tao naman, hindi naman nagsusuri masyado, mga walang muwang. Simpleng-simple, maring hindi sila naghihinala. Kasi magagaling nga magsalita pero dapat maging mapagsuri tayo, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, sa buong kasaysayan ng church, nagkaroon ng maraming anyo ng ganitong uri ng maling aral. Nagsimula yung modernong prosperity gospel. Nagsimula yan noong 1950s sa USA, sa United States. Marami diyan naligaw, mga kapatid. Mga Amerikano, no? At sa mga maunlad na bansa. Maraming naligaw din diyan, mga kapatid. Hindi ko mo maunlad na bansa sila hindi sila naliligaw. Naligaw sila. Noong 1950s, nagsimula yan sa USA. Bilang isang post-World War II Pentecostal movement. No, kung Pentecostal kayo, sorry na lang, no? Pero hindi natin nila lahat. Pero yun mga kapatid. Nagsimula yung 1950s sa Amerika, no, nung after Second World War, sa pamamagitan ng ministeryo ni Oral Roberts. Search nyo sa internet yan, mga kapatid. Talagang yan ang nagpasimula ng, sabi nga dyan, Oral Roberts and the Rise of the Prosperity Gospel. Nakita nyo, no? At may ministry yan, Lamawak yan, dumami tao. So, malaki ang ambaga ng pera dyan. Yumaman yan, no? Dahil sa pangaral. At sinundan pa yan ng katulad niya na American tele-evangelist din. Sa television din. Sa television sila bumabanat nung araw. Wala pa mga social media nun. Mga katulad natin, mga walang pera, hindi tayo makatutol ng maramihan dyan. Hindi katulad ngayon sa Facebook, may social media, nakapagsasalita tayo ng malaya na kahit wala kang pera, basta may internet connection ka lang. At may kahit simpleng cellphone lang na may internet. O si Jim Baker, mga kapatid, sikat din yan. Sinulong din yung aral nitong si Oral Roberts na prosperity. Kasama na rin to, inabot ng iba to, inabot ko to. Si Jimmy Swaggart, na parehong pinamumunuan, pare sila, pinamunuan ng napakalaking maimpluwensya mga ministro ng televangelist. Sila yung mga nanguna dyan noong 1980s. So buhay na ako noon, mga kapatid, 1980s. Ang iba pang mga pangunahing tauhan sa kasaysayan ng kilusang ito, mga kapatid, modernong prosperity gospel. Sila E.W. Kenyon at patay na to, nakita ako, si Kenneth Hagin. False prophet yan, mga kapatid. Mga may hilig lahat din yan sa mga speaking in tongues na tinataguyod nila. At sa panahon natin ngayon, itong mga kilala, baka yung iba pa, mga baka pina-follow nyo pa yung iba nito. No? Eto, si Kenneth Copeland, napunta na rin ng Pilipinas yan. Nakapakinig din ako nung bata-bata ako. Kamutik na madayaan yan No? Nadadaya ako ng mga panahon na yun. Mga 20 anyos siguro ako na mapakinggan ko yan. Hindi lang yan. Ito, baka iba, mga kayo'y taga-subaybay. Sila Benny Hinn, Joel Austin, di ba? Ano ka sa Pilipinas, maraming fans yan. T.D. Jakes, si John Hagee,
Creflon o Creflo Dollar. Dollar pa apelido, no? Paula White, Joyce Mayer. Alam mo si Joyce Mayer, maraming follower, baka may follower sa inyo, no? At Juanita Bynum. So, yan ang ilan mga pangunahing televangelist na nag-commercialize, ginawang negosyo ang pagtuturo ng ebanghelyo ng kasaganahan o ng prosperity gospel sa panahon natin ngayon. Mga naging mga kapatid, multi-millionaire in US dollar. Ang mga yan, in US dollar, dahil sa kanilang pangangaral ng prosperity gospel. Talagang sobrang yaman ng mga yan. Maraming mga sasakyan, may mga eroplano yan. Nakita nyo, ito nga si Kenneth Copeland, may sariling airport doon sa bakuran ng compound niya. Si Benny Hinn, mayaman din yan, may sariling eroplano din yan. Nakita nyo, no? Hindi natin isa-isa yan. Mukhang kilala nyo iba dyan. So, sa loob na maraming dekada, ang mga kalalakihan at kababayang ito ay nag-broadcast ng maling ebanghelyo sa radyo, sa telebisyon, sa mga channel ng television, gaya ng sa Trinity Broadcast Network. Alam niyo yung Trinity Broadcast Network? Kung ano-ano mga paniniwala ang binobroadcast dyan. Huwag kayo basta-basta maniniwala, no? Sa ganitong paraan, mga kapatid, na-export nila. Dalang broadcast sila na-export nila ang kanilang mga malinturo sa Africa, South America, sa Asia, at maging sa ating bansa. Marami nahawa sa mga pagtuturong yan. Yan ang tanong natin, mga kapatid. Paano at bakit pinaniniwalaan ng mga tao ang ganitong uri ng maling pagtuturo? Alam nyo kasi itong mga fake, mga huwad na teacher na to ng ebanghelyo ng kasaganahan o ng prosperity gospel ay ang puntirya nila yung mga hangarin, mga desire ng kanilang mga tagapakinig. Ang mga hangarin na yun ang tinatarget. Ano ba madalas na hangarin ng tao? Tungkol doon sa makapakinig sila, tungkol doon sa paano kaya yaman, tungkol sa probisyon, tungkol sa posisyon, tungkol sa kapangyarihan. Yan ang gusto ng tao Yan ang gusto nila mapakinggan Sa halip na tumuon sila kay Kristo, doon sila nakasentro. Sa halip na tumuon sila sa kawalang hanggan o kaya sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang binibigyan nila ng diin ay ang pamumuhay ng isang pinakamagandang buhay ngayon. Yan ang binibigyan nilang mali, false hope sa mga nakikinig. Naggaganda ang buhay mo. Yayabang ka, mawawala yung mga utang mo. Giginhawa ka, magiging, maunlad ang iyong negosyo. Matutupad ang iyong mga pangarap. Yan ang mga tema ng kanilang mga usapan. No? Maraming tao sa mga community kasi, mga kapatid. Lalo na sa mga depressed community, yung mga ekonomiyang bagsak sa mga bansa na gaya ng mga third world na bansa na gaya na sa Pilipinas. Di ba? Itong mga mangangaral na ito sa kanilang pagtuturo, talagang pinangahawakan nila. Yun ang pinangaakit nila. Yung mga pangako, yung mga maling pangako ng social empowerment at ng financial freedom. Yung paglaya mula sa matinding kahirapan at sa mga pagkakasakit. Kasama rin yung mga pagkakasakit sapagkat itong prosperity gospel, kilala rin yan sa tinatawag na health and wealth gospel. Ibig sabihin anak ka ng Diyos. Sabihin nila, anak ka ng Diyos, Kristiyano ka. Hindi ka dapat nagkakasakit. Isipin mo nga yun. Nakita nyo, no? At hindi lang sa mga mahihirap na lugar. Sa Amerika nga, kaya yumaman yan. Sa Amerika sila unang sumikat At sa mga bansang maulag, na Australia, Canada, Great Britain at Europa, mga nagpapadala sa kanila ng mga dolyar. Kaya mga multi-millionaire yan, mga kapatid. Maging sa mga ulad na bansa kasi, naakit nila yung mga tao roon. Dahil sumusunod sa pagtuturo ng prosperity gospel dahil doon sa tinatawag na parang nagkakaroon ng justification o katwiran ang kasakiman. Yung kasakiman, hindi mo mahalata. Pero nauhulog ang tao sa kasakiman, sa material at pinansyal. Kapag yun ang hinahangad mo,
Maglilingkod ka kay Kristo para sa, para yumaman ka. Hindi yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. May warning pa nga rito, mga kapatid. Sila Apostol Pablo, na katulad ni Apostol Pablo, nagbigay siya ng warning na darating ang panahon na ang tao ayaw na makinig doon sa tunay na aral. Ang gusto nilang pakinggan, yung gusto nilang pakinggan. Kung ano yung nakakakiliti sa kanilang tenga. Kung ano masarap pakinggan. Kung ano ang desire nila. Kung ano yung sumasang-ayon sa desire ng puso nila. Yun ang gusto nilang pakinggan. Kahit yun mukhang ililigaw ka na. Sabi nga rito sa ikalawang Timoteo ni Apostol Pablo 4:1 hanggang onward, sabi rito, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita, at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. So itong bilin ko sa iyo, Timoteo, sabi ni Pablo, parang ganyan, di ba? In the name of God, o kaya, before God and the Lord Jesus Christ, ito ang utos ko sa iyo. Ano sabi? Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Nakita nyo na maigpit ang bilin ni Pablo tungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat pagsikapan yan, panahon man at di panahon, in season or out of season, uso man yan o hindi, mangaral ka ng salita ng Diyos. Mag-convince, ang sabi na, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Bakit? Bakit ganyan? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakatentahinga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Ayun ang daw gagawin ng tao. Dahil sa pagkakaroon ng makakatintenga. Dahil yan yung panahon na hindi na matitiis ng taong wastong aral. Ayaw na nila ng wastong aral. Ang gusto nila yung nakakakiliti sa kanilang tenga. Gagawin nila, mag-gather sila ng mga teacher na magsasalita ng tungkol sa kung ano yung desire nila. At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga katangisim. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit nahuhumaling ang mga tao sa prosperity gospel. Nakakaakit naman kasi na talagang, yayaman tayo. Naku, maganda pala to. Aasenso tayo sa buhay natin. Lahat ng i-claim natin, lahat ng gusto natin ibibigay sa atin ng Panginoon. Walang ganun pangako ang Panginoon sa Biblia. Kaya mga kapatid, sa bahaging ito ng ating aralin, ay ating tutukuhin ang apat na pangunahing paniniwala ng prosperity gospel. So marami silang doktrina. Tingnan natin yung pangunahing apat na paniniwala ng prosperity gospel at tatapatan natin ito kung paano naman ito sumasalungat sa mga tunay na aral ng Biblia. Pag-aralan po natin. Number 1. Ito pangunahin, mga kapatid. Ang sabi ng prosperity gospel, binili ni Jesus ang lahat ng mga benepisyo ng kaligtasan para sa buhay na ito. Nilakihan natin yung kulay dilaw para sa buhay nito. Nakafocus sila sa buhay nito. Ginagamit nilang talata yung sinabi ng Panginoon Kristo sa John 10:10 na yun daw binili nga ni Kristo ng kumpletong-kumpleto pisikal na pagpapagaling para sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ibig sabihin, dahil namatay si Kristo sa krus, hindi ka dapat naghihirap. Diba? So, binabaluktot nila yung sinasabi dyan sa John 10:10. Pag-aralan po natin yung kung paano yung maling pagtuturo dyan, yung pagsalungat ng Biblia sa kanilang konklusyon dyan. Tingnan na yun, no? Ito yung laman ng John 10:10. Ang sabi rito, sabi ng Panginoon sa Kristo, nadaanan natin ito sa Gospel according to John, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Dito sila dumidiin sa nakakulay dilaw, lalo na doon sa huling parirala. Unang parirala ng dilaw, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay.
So, hindi masyadong diin dyan, magkaroon ng buhay. Ang diin nila, ito, at magkaroon nito ng may kasaganahan. Kasaganahan. Sa mga kutindi, nasabihin nila, yan daw ang purpose kung bakit si Kristo na parito para maging masagana daw ang buhay natin. Alam niyo, mali yan eh. Maling interpretasyon yan. Sapagkat ang kasaganahan dito na tinutukoy kung susuriin natin ay hindi material at pisikal at pinansyal na kasaganahan dito sa lupa. Ang tinutukoy, hindi tungkol yan dito sa lupa. Paano natin na siguro? I-analyze nyo mabuti. Yan nakakulay dilaw, mga kapatid. Hindi nga nila binibigyan ng diin yung buhay. Ang binibigyan nila yung kasaganahan ng buhay. Pero pansinin ninyo, nandun ang susi nun eh. Doon sa unang parirala na nakakulay dilaw eh. Yung sinabi ni Kristo, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay. Nandiyan ang susi ng pangunawa yung kasaganahan dyan. Nandiyan ang susi niyan. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay. Tingnan nyo mga kapatid. Hindi literal na buhay yan. Analyze nyo mabuti. Nung wala pa ba si Kristo rito, wala pa bang buhay yung mga taong kausap niya? Meron na, di ba? Ang mga tao ay nabubuhay na. So, hindi literal na buhay at tinutukoy dyan na buhay. Kaya nga, kung hindi literal na buhay yan, sabi, magkaroon nito ng may kasaganahan. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Anong buhay yan? Buhay na walang hanggan yan. Di ba? Sigurado tayo. Dahil buhay na yan eh. Ano pang ibibigay ng Kristong buhay niya? Mga buhay naman yung kausap niya. Ang ibibigay ni Kristo ay yung pinangako nga ng Diyos na sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan yan. Tinutukoy dyan. Kaya kung buhay na walang hanggan, kaya nasabi ng Panginoon, at magkaroon nito ng may kasaganan. Ibig sabihin, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan na may kasaganahan. So nakita niyo mga kapatid. So diyan pa lang, bagsak na agad. So, so hindi totoo na binili ni Jesus ang lahat ng mga benepisyo ng kaligtasan para sa buhay nito. Si Kristo ang sentro ng mensahe ng Ebanghelyo at ang Ebanghelyo ay hindi para yumamang ka sa lupa rito. Kaya namatay si Kristo sa krus. Ang sentro ng pangaral ng Ebanghelyo ay upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. So, tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi tungkol sa pagyaman ang pangangaral ng Ebanghelyo, kundi tungkol sa kung paano mapapatawad ng tao sa kanyang mga pagkakasalanan. Sa ganun ay maligtas siya. So, ang gospel, mga kapatid, ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Nung mangaral, yung unang pangangaral ni nung mga apostol, pagkatapos ni Kristo yung umakyat sa langit, tingnan nyo mga kapatid, sa gawa. Ito yung unang marami ang pangaral sa Jerusalem. Matapos na si Kristo yung umakyat sa langit. Ang sabi ni Pedro, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo yumaman, hindi. Upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So para mapatawad tayo ng ating mga kasalanan, sabi, magsisira, magbautismo. Yan pangangaral ng Ebanghelyo. Magbautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo. So kapatawaran ng kasalanan. At si Apostol Pablo nung mangaral, si Pedro yan, nung mangaral si Pablo, nang labas sa Jerusalem yan eh. Sa labas na Jerusalem, sa Asia Minor, sa mga hentil, binangaral ni Pablo sa Antioquia ito, mga kapatid. Tungkol din dyan. Sabi ni Pablo, kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng taong ito, yung tao dyan tinutukoy sa pamamagitan daw ng Kristo, ay ipinahayag, ibig sabihin, ipinangangaral, preach to you the forgiveness of sins. So, kapatawaran din ng kasalanan. At ayon na rin sa salita mismo ng Panginoon Kristo, sa testimonya ni Apostol Pablo, tungkol sa sinabi sa kanya ng Panginoon nang isinusugo si Pablo ng ating Panginoon Kristo sa mga hentil. Sabi ni Kristo, sinusugo kita sa mga hentil. Bakit? Sabi rito sa 26:18. Tingnan nyo ha, merong ilang punto to. Na lahat yan, hindi tungkol sa pagyaman dito sa lupa.
Itong purpose kung bakit sinugo ni Kristo si Pablo. Kasama yung naka-highlight na green. Yung pinag-uusapan natin, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan. Pero basahin natin lahat at bilangin natin at makikita nyo, itong mga puntong ito ay lahat yan, hindi tungkol sa buhay na ito na pagyaman. Sabi nito, upang, number 1, upang buksan ang kanilang mga mata. Number 2, at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Number 3, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Puro spiritual yan. Number 4, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan. At number 5, at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So, nakita nyo mga kapatid na ang focus ng pangangaral ng tunay na ebanghelyo ay hindi kailanman sa pisikal, pinansyal, material na kasaganahan sa buhay na ito. Ang focus mga kapatid ay sa buhay na darating. Paghahanda lahat yan sa buhay na darating. Sa buhay na walang hanggan eh. Sa sulat nga ni Apostol Pablo, yung tinatawag na tunay na buhay. Nandiyan ang kaunlaran natin sa tunay na buhay. Ano yung tunay na buhay? Eternal life, buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Apostol Pablo rito sa 1 Timoteo 6:19. Sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan, para sa hinaharap, upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Kinukuha natin dyan yung tunay na buhay. Ano yung tunay na buhay? Eternal life. Diyan ang encouragement ni Pablo, magtipon yung mga tao ng isang mabuting saligan para sa future. Yan pinagtitipunan natin sa future. Hindi yung kayamanan dito sa lupa, kundi para sa hinaharap, para makapanghawak tayo sa tunay na buhay, sa eternal life. So yan, yung ebanghelyo ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan, para naman tayo mapunta dyan sa tunay na buhay. So, yan po mga kapatid, ang pagsalungat ng Biblia tungkol doon sa sinasabi ng prosperity gospel na dito sa buhay nito, kaya namatay si Kristo, na lahat ng mga benepisyo ng kaligtasan para sa buhay nito, yan daw ang ikinamatay ni Kristo. Maling aral po yun, mga kapatid. Ang susunod na maling aral, mga kapatid, na titingnan natin dito ay yung pamana sa kasalukuyan. Yung tinatawag na present day inheritance. Na sinasabi ng mga prosperity gospel na sa pakikipagtipan daw ng Diyos kay Abraham, nangako ang Diyos na malawak na pamanang material at pananalapi para daw sa mga mananampalataya. Ulit sa buhay nito. Kailangan ito inuugnay doon sa mga pangako ng Diyos kay Abraham. Pagkaralan natin, no? Dito sa pagtuturo ni Pablo sa Galatia, talagang ang pagtuturo ng mga prosperity gospel dito ay kalahating totoo, kalahating hindi. Sapagkat yung totoong side, talagang mga anak tayo ni Abraham. Kaya sabi nga rito, at kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. So nakita nyo, di ba? Mga tagapagmana tayo. Tagapagmana ka, bakit naghihirap ka? Sasabihin sa iyo. Dapat mayaman ka, kaya mga Christians, dapat mayaman. Masagana ang buhay. Si Abraham kasi talagang masagana ang buhay, literally. Akala nila gano'n. O gano'n nila pinalalabas yan, mga kapatid. Kasi meron sila mga iniiwasan dito. So, para palabasin, tama naman yan. Bini tayo ni Abraham. Dahil na kay Kristo tayo. Naging bini tayo ni Abraham dahil, ang sabi, at kung kayo'y kay Kristo. Napunta tayo kay Kristo dahil mananampalataya tayo kay Kristo. Kung gano'n, mga bini tayo ni Abraham. Kung binitay ni Abraham, tagapagmana. Isipin mo, tagapagmana ka. O tuloy natin. Ito pa ang sabi. So tama naman sila dyan. Kaya't inyo nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Tama, anak tayo ni Abraham. O di tagapagmana ka nga. Ito pa ang sabi. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. O kaya mga kapatid, sasabihin nila, dapat mayaman tayo dahil mayaman si Abraham eh. Ang Diyos inangako ng mga material blessings kay Abraham. Tinupad naman ng Diyos yun. Nung nabubuhay pa si Abraham. Alam nyo, may panliligaw dyan eh. Alam nyo kung bakit? Nilaktawan nila yung verse 8. Tingnan nyo, verse 7. Puro pangako yan kay Abraham. Sa anak ni Abraham. Tapos verse 9. Another ganyan. Sa verse 9 sabi, kayat. Conclusion ni Pablo yan, kayat. Lahat ng sumasampalataya, pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. Ano ba yung nasa verse 8?
na doon hinugot ni Pablo itong konklusyon na to, na pagpapalain ng mga sumasampalataya. Katulad ng pagpapala ng mananampalatayang si Abraham. Nasa verse 8 ito mga kapatid. Ito yung mga pagpapala. Hindi po pera yan. Hindi po material yan. Hindi kayamanan. Pagpapalang spiritual yan. Dahil sabi, at ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man, naaariing ganap ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. So tungkol yan sa pag-aaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang topic dito mga kapatid. Diyan hinugot ni Apostol Pablo yung sinasabing pagpapala. Tingnan nyo. No? So, alam daw ng kasulatan, nakakaalam, ibig sabihin, nakasulat na yan nung una pa man, nung unang panahon pa man, nakasulat na yan na aariing ganap ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba ganon? Inaaring ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, nagiging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi tungkol sa pera yan, tungkol yan sa kalagayan natin sa harap ng Diyos na nagiging karapat-dapat tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil alam na ng kasulatan niya, ang sabi nito ay ipinahayag, ibig sabihin itinuro, no? Ipinangaral, preach, sabi nito sa English, ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham. Tungkol to sa gospel. Tungkol to sa gospel na ipinahayag nung una pa man kay Abraham. Ang ebanghelyo, mabuting balita tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan ang ebanghelyo ng una pa man ay ipinahayag na yan kay Abraham. Paano ipinahayag na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. So nakita niyo, no? Anong pagpapala yan? Tungkol sa gospel yan. Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Diyan sumunod na sinabi doon sa 37 kanina, yung mga sumasampalataya kay Kristo ay kasamang pagpapalain ng mananampalatayang si Abraham. So yung pamana ng Diyos kay Abraham, yun ay tungkol sa spiritual na pamana, tungkol sa pagpapala na matatanggap ng mga Christians. Dahil anak tayo ni Abraham, dahil konektado tayo kay Kristo, nanampalataya tayo kay Kristo, naging anak tayo ni Abraham. Si Abraham ay maraming minana sa Diyos, pero itinuturo ni Apostol Pablo, yung pamana na yun na konektado tayo ay yung pagiging ganap natin sa Diyos. Dahil inaring ganap tayo ng Diyos dahil nananampalataya tayo kay Kristo. Yun yung pamana. Kaya mali yung sinasabi nila rito ng prosperity gospel, yung pamana daw sa kasalukuyang panahon. Tagapagmana raw tayo kaya dapat maulad ang buhay natin sa present day. Dahil mga anak tayo ni Abraham. Spiritual yun, sinasabi sa Galatia, yung pagiging anak ni Abraham tayo. Na tayo pinagpapala rin na gaya ni Abraham. Pagpapalang spiritual yun tungkol sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At ang ikatlo, mga kapatid, na ating pag-aaralan, ikatlong pangunahing paniniwala ng prosperity gospel, ito, mahilig din sila rito. Magbigay ka para makakuha ka. Ibig sabihin, ibigay para makakuha. Yung mga mangangaral ng prosperity gospel ay nagtuturo sa kanilang mga followers na ang paraan daw upang magkaroon ng kayamanan, upang umunlad ka, ay ang pagbibigay ng mas maraming mga pera sa kaharian ng Diyos na sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanilang mga churches, ministeryo, di ba? Magbigay kayo, sige na marami para umunlad ang buhay niyo. Ganun ang encouragement nila eh. Ang dami daw na material at pinansyal na kaunlaran na inaasahan ng isang tao ay makakamit, ay naayon daw yan sa kung ano ang ibinibigay mo. At yan, tingnan natin kung paano sinalungat yan ng banal na kasulatan. Tungkol sa ibigay para makuha, give to get. Alam nyo, ang kanilang ginagamit ng mga talata, isang example na paggamit nila rito, sa ikalawang Korinto 9:8 hanggang 11. No? Alam nyo kung tutuusin, ang mga mananampalataya ay may tungkulin. Tungkulin na pribileyo pa na magbigay tayo ng bukas palad sa gawain ng kaharian ng Diyos sa buhay na ito. Talagang tungkulin natin magbigay tayo, pero dapat bukas palad. At ang motibo natin sa pagbibigay ay hindi para makakuha, mga kapatid. Dito pinalalabas nila, parang binabaloktot nila yung salita ni Pablo. Pilit na pinapupunta doon sa
Sinasabi raw ni Pablo, magbigay ka para umasenso ka sa buhay. Hindi yun ang purpose ni Apostol Pablo. Sapagkat dito sa babasahin natin sa ikalawang Korinto 9, 8 hanggang 11, ina-encourage niya, totoo, ina-encourage niya yung mga kapatid dito na magbigay. Pero sinasabi niya, eto mga kapatid, tingnan nyo kung saan nakasentro ito. Kung ito ba yung nakasentro doon sa sinasabi ng prosperity teacher na magbigay ka para umasenso ka. Hindi ganun yan. Tingnan nyo, ang sabi rito ni Apostol Pablo, at kaya ng Diyos, sabi rito, at kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo. At totoo naman yan. Pag gusto kang pasaganahin ng Diyos, pasasaganahin ka. Pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo. Ibig paunlarin ka ng Diyos, yes. O bakit pasasaganahin ng Diyos ang lahat ng biyaya? Tingnan nyo, ito yung mga guide question natin. Bakit ba dyan pasasaganahin ng Diyos ang lahat ng biyaya sa mga Kristiyano? So, nagsimula yan, pasasaganahin ng Diyos mga biyaya sa atin. Ibig sabihin, gagawin sagana ng Diyos ang buhay mo, yes. No? Pero, ano ba ang gusto palabasin ni Pablo? Bakit? Para yumamang ka lang? Para gamitin mo, gugulin mo ang kayamanan mo? Sa bahala ka na sa buhay mo? Hindi. Kaya ka pinasasagana ng Diyos upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng mga bagay. Kapag narating mo yung estado na yan, binigayaan ka ng Diyos na meron kang sapat sa lahat ng bagay, meron ka, hindi ka nagkukulang. Ito ang purpose, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. So, yan ang purpose. Hindi yung para sa sarili mo. Para pinasasagana ka sa material ng Diyos para sumagana ka rin sa bawat mabuting gawa. Hindi yung pinayaman ka ng Diyos. Okay, pinayaman ka ng Diyos. Pero wala ka naman mabuting gawa. Kung meron man, kakaparanggot. Versus dun sa proportion na ibinigay sa iyo ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid, no? Hindi lahat na mayayaman mapagbigay. Tungkol sa pagbibigay ito eh. Sa pagtulong sa mga dukha. Yung iba tumutulong, okay, tumutulong. May mga charitable institution pa. May mga, minsan makikita mo, nakadisplay pa yan sa mass media. Sa dyaryo, makita mo sa telebisyon, nag-aabot ng kung 1 milyon. Pero 100 milyon ang pera nun. 100 milyon ang pera. Nakita nyo hindi proportion, dito mga kapatid, wala yun doon. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Dito mga kapatid, kaya tayo pinagpapala ng Diyos. Para pag meron tayong sapat-sapat na, tayo naman ay palaging sumagana. Tandaan nyo, palaging sumagana sa bawat mabuting gawa. Tuloy pa natin. Tungkol sa pagbibigay ito, mga kapatid, magtulong talaga to sa mga nangangailangan, sa mga dukha, no? Gaya na nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha. So, particular yan, dyan. Pagbibigay ito sa mga dukha. Yung mga ganyan daw, yung mga namimigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakilanman. Yung katwiran ng nagbibigay sa mga dukha, nananatili magpakilanman. Ibig sabihin sa harap ng Diyos, ay hindi malilimutan ng Diyos ang ginawa mo. Pagpapalay ka ng Panginoon. Kasi hindi mananatili magpakilanman yung ginawa mo. Aabot yan hanggang sa langit. Yan yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Example yan ng pag-iipon ng kayamanan sa langit. Kapag ikaw ay mapagbigay. At yan ang purpose ng Diyos kung bakit pinagpapala niya. Hindi ito mga kapatid, hindi natin dapat ito tingnan na para makakuha ka, magbigay ka. Hindi yun ang punto na hindi ito yung sikreto ng pagyaman. Gusto yung sikreto ng pagyaman. Kahit hindi mananampalataya nga, yumayaman eh. Anong sikreto ng pagyayaman? Pag magaling ka magnegosyo, yayaman ka. Di ba? Kahit hindi ka mangangaral ng Biblia, kahit hindi ka nag-aaral ng Biblia, nakita nyo maraming pagano mayayaman. Maraming hindi naniniwala sa Diyos, mga milyonaryo, bilyonaryo. Hindi yun. Dito tinuturuan sila ni Pablo na magbigay. Ipinamumulat sa kanila ni Pablo, kung ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, mamahagi ka. Dapat ka mamahagi. Tapos sabi pa rito, siyang nagbibigay ng bini sa mga asik at ng tinapay bilang pagkain. Yan ang Diyos. Siya nagbibigay ng bini at ng pagkain, di ba? Ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong bini upang iasik. Ibig sabihin, pararamihin ng Diyos
yung mga asset mo, yung mga binhi na pwede mong ipamigay. Tandaan nyo ha, bakit pararamihan ng Diyos ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi? Bakit? Upang ihasik. Kaya pinararami ng Diyos yung binhi mo na ipamimigay para ipamigay mo yan. Nakita nyo? Yan yung mensahe dyan. At magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Doon papunta yan. Pag nagbibigay, magpaparami ng bunga. Yung bunga mo sa harap ng Diyos, yung righteousness mo sa harap ng Diyos, yung bunga ng righteousness mo sa harap ng Diyos. Dadami, kumbaga sana dumadami yung deposito mo sa langit. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya ka pinauulad ng Diyos. Tandaan niyo yan, upang ihasik, magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik. Kaya ka pinagpapala ng Panginoon para ihasik mo yan. Ngayon, kung hindi mo ihasik yan, bahala ka, desisyon mo pa rin yan. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi ito tungkol sa ibigay para makakuha. Hindi ito ang susi para yumaman. Gusto niyo yumaman, mag-aral ka mabuti. Sige, mag-aral ka mabuti. Maghanap ka ng magandang trabaho kasi umasenso ka. Di ba? Yan ang pagyaman. Hindi yung ganito. Hindi yan ang itinuturo ni Pablo. Hindi ito susi ng pagyaman, mga kapatid. Hindi yan ang purpose kung bakit itinuturo ni Pablo yan. Sa 11, na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay. Bakit pinayayaman? Dahil sa inyong kagandahang loob. Mapagbigay kayo Pinayayaman ka ng Diyos. Na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Bakit nasingit yan? Kasi yung mga binibigay nila sa mga apostol. Itong mga apostol naman, dinidistribute sa mga mahihirap na mga dukha noong panahon na yon. Kaya mga kapatid, nakita natin yan mga kapatid, na ginawa ng Diyos na sagana ang kanyang biyaya sa kanyang mga tao kapag sila'y nagbibigay ng bukas palad. So yun po mga kapatid, nakita natin dyan sa aral na yan, na ang purpose ng Diyos, balikan natin sa 8, yung kanina, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. So, paano sumagana tayo sa mabuting gawa? Kaya dito mga kapatid, ay hindi ang layunin ng mga talatang ito na ating dinaanan ay para tayo ay umaman sa mga panlupang bagay. Matandaan niya na, ang layunin nito para ipakita ni Apostol Pablo na sa Diyos nang gagaling ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya binigay ng Diyos yan para ikaw naman ay makatulong. At sa pagtulong mo, dadami ang iyong bunga ng katwiran sa harap ng Diyos. Hindi kailanman itinuro sa atin ng kasulatan na magbigay upang makakuha at mag-ibon ng kayamanan para sa ating sarili. Hindi yan ang dapat nating makita diyan sa line-up na talata na yan, si Kalawang Korinto 9:8 hanggang 11. Ang tinuturo nga ng Biblia huwag tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa kundi sa langit. Tingnan niyo. Sabi ng Panginoon Kristo, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Huwag daw dito sa lupa. Kundi, laktawan na natin iba, no? Kundi, sabi niyo, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. So, nakita niyo, di ba? Yan ang pagtuturo ng Biblia. At yan, nakita natin, yung sinasabi ng prosperity gospel, na magbigay ka para makakuha ka, hindi tinuturo ng Biblia yan. Na kaya, para makakuha ka, magbigay ka. Hindi ganon. Ang tinuturo ng Biblia na dinaanan natin, ay, totoo, dapat tayo magbigay. Dahil gusto ng Diyos na magbigay tayo. Hindi para yumaman tayo, kundi upang magkaroon tayo ng bunga na hindi makakalimutan ng Diyos. Bunga ng ating katwiran. Hindi tungkol sa pagyaman. Dinidiscourage nga tayo na mag-ipon Dinidiscourage tayo ni Kristo na mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Kundi ang konsentrasyon natin, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Kaya kay Pablo nga, di ba kanina, tungkol sa pagbibigay yun para ma-register ang ating righteousness sa langit na mapagbigay tayo. So yun po mga kapatid. Punta na tayo sa last mga kapatid, yung ika-4. No? Pangalanan ito at i-claim ito. Di ba? Ibig sabihin, name it and claim it. O, tingnan natin, sinasabi ng mga nagtuturo ng prosperity gospel na pag matibay ang pananampalataya mo, kahit anong hiling mo sa Diyos, ibibigay sa iyan.
I-claim mo lang yan, i-claim mo. Kaya nadidinig natin yung prayer na kuminsan, Lord, we claim victory. Lord, we claim healing. Claim ka ng claim. Samantalang wala naman sinasabi sa Biblia tungkol sa i-claim yan. Kung may request tayo sa Diyos, hindi natin kiniklaim yan. Kundi, anong ginagawa natin? Ay, nagre-request tayo sa Diyos. Wala kang makikita sa Biblia na nagkiklaim dun sa prayer nila. No? Pinasikat yan, mga kapatid, ng ilang pinuno ng kilusan na kung tawagin ay Word of Faith Movement. Dito nakakita ko sa internet Is the Word of Faith Movement biblical? Pag binasa yung artikulo dyan sa gotquestion.org, hindi biblical yung Word of Faith Movement. No? Alinsunod dito, kung meron kang malakas na pananampalataya, i-claim mo lang yan. O tingnan natin, mga kapatid, kung yan ba talaga ang tinuturo ng Biblia? Hindi po. Yung pagsalungat ng banal na kasulatan dyan. Ang isang example dyan, pinakamagandang example, ay si Apostol Pablo mismo, yung kasaysayan niya. Na si Pablo, sa pagiging apostol niya, sa kanyang kalakasan ng pananampalataya, at sa dami ng kanyang tinanggap na pahayag. Marami siyang pinagaling, malakas talaga ang faith niya. Pero nung siya'y magkasakit, nung magkaroon siya ng karamdaman, nag-pray siya kay Lord. Pero hindi tinugon ng Panginoon ng kanyang panalangin nang ayon sa kagustuhan ni Pablo. Tinugon din siya ng Panginoon, pero hindi ayon sa kagustuhan ni Pablo. O, tingnan natin. So, hindi gumagamit si Pablo na, Lord, kiniklaim ko na pagagalingin mo ako sa sakit ko. Wala namang ganun Tingnan nyo. Sa ikalawang Korinto 12:7, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. So, kaya pala siya pinintulot ng Diyos na magkasakit para hindi siya maging mayabang, hindi siya magpalalo. O, hiniling niya sa Panginoon yung sakit na yon na sinasabi niya rito na nagsisilbing sugo ni Satanas, kapansanan sa katawan, ang sabi dyan. O, 3 beses kung idinalangin sa Panginoon na alisin ito. O, 3 beses. Nananalangin. Naging sagot ng Panginoon. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Dito parang sinasabi ng Panginoon na okay na yan. Sapat na yung pagpapala ko na nasa iyo sa lahat ng kailangan mo. Hindi mo na kailangan gumaling dyan. Ibig sabihin, hindi na kita pagagalingin. Tapos sabi pa ng Panginoon sa kanya, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. O, diba? Talaga namang ganun Sa ating kahinaan, lalo tayong umaasa kay Kristo. Lalong nadarama natin ang kapangyarihan ni Kristo. Kasi imagine niyo kung wala tayong sakit, wala tayong kapansanan, perfect tayo, hindi ka naaasa sa Diyos. Hindi mo na kailangan ng Diyos. Di ba? Nasa iyo na lahat Pero dito mga kapatid, talagang pinayagan ng Diyos na okay, kahit marami siyang accomplishment, pero meron siyang kahinaan. Kasi sabi ni Kristo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So, hindi na siya pinagaling. So, hindi na-apply yung sinatawag na claim it, name it and claim it. Ni-name ni Pablo, Lord, pagalingin mo ako. Hindi niya sinabi, kiniklaim ko, Lord, pagalingin mo ako. Hindi. Hindi pa nga nag-grant yung request niya na pagalingin siya. Kaya sabi naman ni Pablo, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. So, simple lang yan, mga kapatid, na sample lang yan. Marami tayo, kailan mahaba, So, yan yung ika-4, na hindi totoo yan. Yung name it and claim it. Huwag kayong claim ng claim, walang ganun sa Biblia. No? Pwede ka mag-request. Ito nga si Pablo nag-request Not granted pa Kasi may purpose ng Panginoon. Dahil nais ng Panginoon na lalong madama ni Pablo ang kapangyarihan niya. So yun po. At bago tayo magtapos mga kapatid, konting-konti na lang to. So nakita natin, marami pa sana, kailangan kulang tayo sa oras, sa aral mensahe natin mga kapatid. I-refresh lang natin na ayon sa banal na kasulatan, ayon sa Biblia, ang physical, material at pinansyal na kasaganahan, yung prosperity na tinatawag, ay hindi tiyak na tanda ng pabor ng Diyos. Tandaan niyo, ulitin ko, yung pinansyal na kaunlaran natin, material, pisikal na kaunlaran o kasaganahan ay hindi tiyak na tanda ng pabor ng Diyos. Hindi ibig sabihin kapag mayaman ka, pinapaboran ka ng Diyos.
Pangalawa, ang pagdurusa naman, paghihirap, kakapusan sa pinansyal, ay hindi rin tiyak na hindi nasisiyahan sa iyo ang Diyos. Nakita niyo, no? Itinuturo ng Biblia na ang material na kaunlaran o kasaganahan, ito pa nga sabi ng Biblia, medyo delikado. Pag ikaw nalugmok sa ganyan. Sabi nga ni Kristo, no? Sa Lucas 12:15, warning. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Ito, yung pangalawang parirala o pangatlong parirala, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Alam niyo kung bakit na-attract yung mga tao sa prosperity gospel? Sa kasakiman yun. Gusto nilang yumaman, no? Ito yung sikreto ng pagyaman, no? Sige, attract ka naman. Naakit ka naman. Mag-ingat daw tayo, mga kapatid. Sapagkat yung buhay ng tao wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Kaya pinag-iingat tayo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay hindi nagtuturo na ang buhay natin ay pawang puro material na kasaganahan. Walang ganun pagtuturo. At pabalibalik na rin mong Biblia. Meron palilitawin ng prosperity preacher na ganun. Maling gamit nga ng talata, iba na daanan natin. Di ba ba? Sa halip, itinuturo ng Biblia, mga kapatid, na maaaring may panahon na magiging masagana ka. At may panahon din na nagdurusa ka, naghihirap ka. Yan ang buhay ng mga mananampalataya. Hindi lahat steady sagana. May panahon na mahirapan ka. May panahon na salat ka, o kaya maaaring mayaman ka, pero meron kang pinagdadaanan. Parang nagiging baliwala na rin sa iyo yung kayamanan dahil may sakit ka. Di ba? Yung pera mo, walang magawa tungkol sa sakit mo. Mga ganun ba, di ba? Hindi puro saya, hindi puro ligayang pisikal. Pero ang kaligayahan natin ay hindi nawawala. Yung kaligayahan malalim. Yung tinatawag na kagalakan ng joy. Pero tingnan nyo ang buhay, Kristiyano. May mga panahon na kasaganahan at mga panahon ng pagdurusa. Kaya sabi ni Pablo, Filipos 4:12, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. So negative and positive yan. Lagay natin sa kaliwa yung negatibo. Marunong daw siyang magpakababa at marunong siyang magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim ng kabusugan. Kabusugan, positive. Kabusugan. At maging sa kagutuman, kaliwa, negative. At maging sa kasaganahan, kanan. At maging sa kasalatan, kaliwa. Balanse, di ba, mga kapatid? No? So, iba-iba ang panahon. Katulad ni Pablo, naranasan niya lahat ng yan. Kailangan flexible tayo. Tanggapin natin kung ano yung sitwasyon. Umasa tayo sa Diyos. At ang sabi nga, binabalaan tayo ng banal na kasulatan, huwag nating ilagak ang pag-iisip natin dyan, ang puso natin sa kayamanan. Kung ano yung pagkaloob ng Panginoon, di so be it. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Kung pagkain lang naman, inumin, mabubuhay ka. Sabi nga rito sa awit, kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. O kung in case na payamanin ka ng Diyos, huwag mong ilalagak doon. Okay lang, simple lang. Pinayaman ka ng Diyos. Mamigay ka, kaya ka pinapayaman ng Diyos. Kung hindi naman, di okay lang din. Di ba? So, dito mga kapatid, tinuturoan tayo na maging simple lang buhay. Huwag tayo umasa sa mga kayamanan. Ang pag-asa natin, mga kapatid, dapat sa Diyos. Huwag tayo magtiwala sa kayamanan. Ang focus natin, pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang bili ni Pablo sa uling talata natin, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasa mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Yung tinuturo ng prosperity gospel na kayamanan, mga hindi tiyak na kayamanan yan. Yung mga kayamanan dito sa lupa. Huwag tayong umasa dyan. Kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Sa Diyos tayo umasa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para daw sa ating kasiyahan. Ibig sabihin niya, mga kapatid, sa panahon man ng kahirapan, sa panahon man ng kaginawaan, sa anumang panahon, mga kapatid, kahit naghihirap tayo, ay palaging bibigyan tayo ng Diyos. Anumang panahon, kapag tayo maasa sa Kanya, bibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng mga bagay na kailangan natin
upang tayo ay masiyahan. Masiyahan tayo, ma-enjoy natin, makontento tayo. So yan mga kapatid, mag-ingat sa Ebanghelyo ng Kasaganahan. Beware of prosperity gospel. Nawa mga kapatid ay naunawaan natin ang takbo ng lesson natin at mag-ingat nga tayo mga kapatid. Baka tayo madaya. Kailangan maging biblical tayo, mag-aral tayo palagi ng salita ng Diyos. Huwag kayo basta-basta, kung makinig man kayo sa iba, talasan ninyo mga pandinig. Maski dito, talasan ninyo mga pandinig. Baka naman nabobola na kayo. So yun po mga kapatid. Naway pinagpala tayo sa ating aralin ngayon at pagpalain nga tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.